Good evening po, Father. Dinig po ba ako? Yes. Po. Ako po galing sa Diocese ng Gumaca. Ang tanong ko lamang po ay, paano po kayo napunta sa Ministry of Deliverance and Exorcism? Pangalawa po ay, ano po ang inyong vocation story? Pangatlo po ay, ano po ba yung update dun sa case ng apparition sa Lady of Mediatrix of All Grace po sa Lipa? At pang-apat po, may recommend nyo po bang panoorin yung The Pope's Exorcist po na movie po? Oh, ang daming katanungan, no? Na paano ako dumating dito sa ministry sa exorcism? Na merong mga tao na dinala sa previous na parokya ko na possess. At wala akong alam. Paano ko ma-handle ito? Wala akong alam. So yung particular na experience na yan, ayan ay nag-inspire sa akin na mag-aral, magbasa, mag-search sa ministry ni Cristo dahil klarong-klaro po yan sa Biblia. 23% sa gospel ay exorcism ni Cristo. 23%. At yan ang nakapukaw ko na interest dahil maraming mga insidente na lumapit sa atin na mga possessed talaga. At wala akong alam. Nagdala lang ako ng holy water, rosaryuhan, at nakikinig naman yung mga demonyo. Naniniwala naman yung mga demonyo. Kahit I believe in God lang yung prayer ko, mabisa pala yung rosaryo. Yun lang ang ginagamit ko. Rosary, dasal ng rosaryo. Mabisa talaga. At then, yan ang nakapa-inspire ko na mag-search pa, mag-aral pa patungkol ito. Yan ang dahilan bakit napunta ako sa ministry sa Deliverance and Exorcism. At nag-attend ako ng conferences na Father Sikia, Father Kabading, at lahat ng mga noon na exorcist ay pinakinggan ko. Pangalawa, yung vocation story ko. Unang-una, malapit ako maging Baptist. Yan ang totoo. At bago ako lumipat sa Baptist, nakikinig muna ako. Sabi ko sa sarili ko, very convincing itong kapatid ko na laging nag-aaral sa mga turo sa Baptist Church. Yung contemporary ko sa high school. Lagi siya nagsiwalat sa kanyang kaalaman patungkol sa aral ng Baptist Church. At convincing yung very convincing yung pag-present niya sa akin at wala akong alam, ground zero ako sa simbahan. At dahil doon, yun ang naghikayat sa akin na mag-aral ako patungkol sa simbahan. At napunta ako sa CFD. At dahil doon, nadagdagan yung kaalaman ko. At yun ang simula sa vocation ko. Doon talaga nagsimula yung vocation ko sa CFD, Catholic Faith Defender. At yung apparition sa Lipa, kapatid, no? Meron ng official statement ang Roma po. I-search nyo lang sa internet, nandyan yan. Na hindi yan supernatural. Supernatural na apparition. No? Pang-apat, i-recommend ba natin ang Pope The Exorcist? Hindi po. Hindi dapat yan panoorin. Exaggerated. Yang movie na yan. At kung manonood ka dyan, matatakot ka sa Ministry of Exorcism. Kaya nga, yung mga movie na yan, mga exaggerated na mga movies patungkol sa exorcism, ang dami mga pari na makapanood ay hindi na tatanggap sa ministry. Dahil natatakot. After viewing movies na ganyan, mga movie na ganyan, ay matatakot pa sa ministry of exorcism. At sabi ni Cristo, do not be afraid. At sabi mo, sa tanong mo na i-recommend ba natin, wag na. Dadag lang yung takot nyo sa demonyo. At alam nyo, hindi ko pinanood yan, pero yung mga exorcist na nauna sa atin, ang pinakinggan ko, na hindi sila nag-recommend. Exaggerated lahat. Brother John Michael? At 7:45 lang tayo, ha?
dahil magpahinga ako. Ang daming nangungisal kanina mga kapatid. Yung ano? Father, Oh, bro. pabor na lang po sana, Father, sana isama niyo po sa inyong mga panalangin ang pagkakaroon po ng panibagong obispo ng Diocese ng Gumaka po. Saan, Salamat po. bro? Saan yan? Diocese ng Gumaka po. Saan yan, bro? Sa Diocese ng Gumaka po. Saan region yan? Region? Quezon. Sige po. Thank you po. Na may bago na kayong obispo. God bless, bro. Ayun. So, thank you so much sa iyong katanungan, John Michael. Ngayon po tayo... Last na lang, bro. Yes, last na siguro to, Padre. Gawa ng 7:40 na po. Dako na po tayo kay Brother Roman. Ayan. Brother Roman, as the mute po, bro. Father, good evening po sa inyo. Good evening, Brother Roman. Good evening po sa lahat ng sumusubaybay. Father, ito po yung question ko na tanong ko na po ito last time eh. Nung bata po kasi ako, nalulung ako sa sugal, ganun po. Tapos, dumating po yung time na, kumbaga, humiling ako kay God na sana manalo, tapos mabawi ko yung mga talo ko. Tapos, nangyari is naging worse, natalo lahat, lalo yung pinaghirapan ko. Like, iniipon ko kasi yung baon ko noon, yung mga bigay sa akin. Tapos, binaliktad ko yung krus. And then, after po nun, na-realize ko na maling ginawa ko. Pero alam ko po na parang isa sa mga way para makapag-open ka ng door sa demon. So the following months, may mga weird na po akong panaginip. Like, may mga patay sa hospital na nakikita ko. Tapos, that time, nag-pray ako, Our Father, binigay sa akin ng lola ko na namatay na rin. Sa panaginip ko, nandun siya, nag-exist. Nagising ako. Tapos yung mga sumunod, may devil na gustong makipag-meet sa akin, pero ginigising ako nung conscious ko eh. So, nagigising ako once na makikipagkita na yung devil. After a year, naging okay yung mga bagay. Tapos, sa bahay na yon, marami pong nakikitang spirit, like meron pong paa na maitim, mabalahibo, nakita yung tatay ko. Meron ding minsan parang nakasubaybay sa kanya, anino. Tapos yung pinsan ko may nakita nakaupo sa kusina namin. Like marami talagang multo dun sa lugar na yun. Then lumipat kami ng bahay. After nasunog kasi po yung tinitira namin, lumipat kami. Dun sa bahay na yun, may ganun din po yung asawa ko nakakita ng itim na basta parang tao eh. O hindi niya masabi. Basta itim lang siya na spirit tumalon sa wall. Nawala. Doon nakaupo yung spirit na yun or nakatayo doon mismo sa workstation ko. That time kasi work from home ako nung may COVID-19. Naginip na ako noon, may spider na napanaginipan ko. Hanggang pagising ko, hindi ko to nasabi ng last time. May spider, nagising ako, parang nandun pa rin nakikita ko yung mga spider, tapos ginalaw ko hanggang sa nagising, nawala na yung mga spider na yun. Tapos nandun pa rin, continuous na nanaginip ako, may devil, tapos namamatay lahat ng ilaw, tapos makikipagkita siya sa akin. Minsan, nasa labas ako, ganun yung sitwasyon, nagtago ako sa isang bahay. Tapos, eto na Father, nung after na nung work ko, nag-resign ako. Hindi naman actually yung pa yung part na yun eh. After ng birthday ko, doon na nag-start. May mga nadidinig na ako na bumubulong sa akin. Tapos nung time na yun, una, tinatakot nila ako. Pero nung nawala na yung takot ko, doon ko na naramdaman, iba na. Iba naman yung sinasabi nila. Sabi, kumbaga, alam nila yung ginagawa ko at yung iisipin ko. Kunyari, nag-isip po ako ng masama. Sabihin nila, masama siya. Ganun. Tapos, pag mabuti ginawa ko, alam din nila kung ano yung mangyayari or gagawin ko pa lang. Sabi ko, parang kakaiba na to. Nung una, akala ko nakulam ako or let's say, naengkanto. Yung pala,
isa siyang demonic obsession and oppression. Medyo sabi ko, hindi ko yata kakayanin to. Nagdadasal ako pero sinasabi ng mga nadidinig ko, hindi kami tatablan yan kasi wala kaming Diyos. Tapos may time nun, hawak ko yung crucifixion. Nakita ko yung crucifixion, parang mamasa-masa or lumuluha yung krus eh. Tapos may time na umiiyak ako, hindi ako nadidinig ng parents ko, samantalang kabilang room lang yun. So sabi ko, ano to, nakokontrol din nila yung dimension ko or yung part na hindi ako maririnig ng tao. Tapos papatak na yung luha ko, biglang nawawala siya. Nawawala yung luha ko, sabi ko, kakaiba. Tapos tumingin ako sa mata ng tao, kulay itim yung mata niya, ba't ganun? Yung nanay ko, ganun din yung mata. So parang ano kaya nangyayari sa akin? Hindi ko maintindihan. Tapos nararamdaman ko, nasasaktan nila ako eh. May humahawak sa mga muscles ko, masakit. Tapos sa ulo ko. Tapos ayun, minsan sabi ko, kailangan ko na ng pare. May pinuntahan ako na father. Sabi niya, mag-pray ako, pero hindi niya na-request sa akin na lumapit ka sa nagbi-deliverance or exorcist. Ito yung possible makapagpalaya sa'yo. Tapos, ayun po, Father, nagsisi ako sa mga kasalanan ko, pero alam ko po na kailangan ko pang gawin yung mabuti at yung tama at yung 10 Commandments ay ma-follow ko. At yung pumunta ako nung Sunday, nag-attend ako ng Mass last Sunday. Tapos hindi ko alam kung coincidence to. Nung Monday, sobrang taas ng lagnat ko. Tapos the following day, nag-loose bowel movement ako ng more than 20 times. Pumunta ako ng ospital, chinek yung stool ko or yung poop. Wala naman nakitang findings kung meron akong sakit. Tapos binigyan ng antibiotic at uminom akong Yakult. Good thing is nawala po siya. Sobrang nahirapan ako that time. Ayun po, naisip ko baka pine-prevent nila kasi ang plan ko talaga is maghanap ng deliverance or priest na nag-exorcist po eh. Ano po ba yung dapat kong gawin? Taga saan ka, bro? Santa Ana, Manila po. So, mag-ano ka, bro, sa pinakamalapit na exorcist sa'yo na kung wala man, merong lay community na konektado din sa simbahan at sa obispo para ma-process ka. Dahil yan ang dahilan, bro, yung occult involvement mo o na ginawa mo nung una, ma-open talaga yung third eye. Hindi lang sa'yo, family member mo, hindi lang open yung third eye, ma-infested na yung bahay. Mga demonyo. So, ang dapat mong gawin, lapit ka sa pinakamalapit na exorcist kung saan ka ngayon or kung merong mga lay communities na empowered ni Father Sikia, mas mabuti para ma-process ka. Kailangan the right dose sa yung karamdaman ngayon, oppression. Kung oppression yan, spiritual oppression yung karamdaman mo, hindi yan mapagaling ng doktor. Kapag spiritual oppression, kahit doktor pa ng Amerika yan. Okay? Kailangan mo ng sacrament, kailangan mo ng pari, kailangan mo din ng deliverance para ma-assist ka. Marami kaming cases sa iyo, bro. Dapat ka talaga mabigyan ng series of catechism and series of deliverance, bro, para maputol yung influence ng occult spirits na nasa iyo dahil sa pag-open ng psychic mo or third eye, occult third eye mo sa mga occultista na nilapitan mo. So, sa mga nakikinig ngayon, sa hindi may plano pa na lumapit, wag na. It is a doorway of the evil spirit. So, maharas na yung buong pamilya mo, magkasakit na yung family members mo, hindi natural na sakit, hindi yan natural. So, dito, yung aklat ni Father Sikia, magagamit talaga ninyo yan. For the meantime, bro, pwede mo ipag-pray yung, kung hindi ka makalapit, bilhin mo yung aklat ni Father Sikia, go to confession, at
sisikapin mo na with your family members na ma-empower din sila, na tulungan nyo kung ipagdasal itong prayer ng simbahan para sa akin, at lapit tayo sa pare for spiritual protection. Kung wala talaga kang malapitan sa ini-empower ko yung buong pamilya, Bro Roman. Lalong-lalo na yung ama mo, no? Basahin niyo yung buong aklat ni Father Sikia, lalo sa page 22. In-empower niya yung lay individual to protect us and to arm us against the demonic attack, ordinary and extraordinary attack. So sana magkaisa kayo buong pamilya, yung buong pamilya i-renounce na yung occult involvement niyo, not only the occult involvement as well as superstitious belief ng buong pamilya. At lapit po sa pare, ipagdasal niyo yung prayer ng simbahan para naman wala kayong malalapitan ng mga exorcist, Bro Roman. At keep in touch kay Sister Edna para tulungan ka namin. Roman. Yes po. Nakabili ka na ba ng aklat ni Father Sikia? Meron ka na ba? Hindi pa po, Father. Yan ang mag-aral ka niyan at ibang pamilya turuan mo sa dapat ninyong gawin. Merong mga preparation dyan, bro, na yung aklat ni Father Sikia, madali yung basahin. Kahit isang araw, kalahating araw, maubos mo na basahin yun. So, dagdagan mo yung kaalaman mo, bro. Dagdagan mo yung kaalaman mo. Kung dagdagan mo yung kaalaman mo, dito yung mga pasyente namin, ini-empower namin. Ang kami sa kanal, kundi buong pamilya, magtulungan. Alam mo, bro, dahan alis ang demonyo dahil buong pamilya na ang nagtutulungan. Yes. Rosario, Divine Chaplet, lagi na nagsasamba, hindi lang sasamba during Sunday, dagdagan nila Wednesday or Friday, dagdagan nila ng pagsamba, atin ng misa sa isang linggo, sa isang buong linggo, 3 beses o 2 beses magsamba at mag-rosaryo na every night. And Brother Roman, kung wala kang malalapitan talaga, so aralin mo yung aklat ni Father Sikia, empower your whole family circle. Marami akong mga pasyente kapatid na liberated dahil nagkaisa sila. Brother Roman? Dre, excuse me. Yes. Kasi ito po kasi si Brother Roman, hinahanap ko po yan sa Facebook kasi may nag-refer po. Kaso lang, nang nakita ko po yung profile niya, Dre, naglaro po pala siya ng Mobile Legends. So, hindi pa siguro niya alam. So, yung mga character ng Mobile Legend ay real names of demons. Pati na yung dupa. Kaya nga addictive eh. Maraming mga naa-addict. So, lahat ng mga laro na addictive, sobra na, hindi yan makatulong natin. Okay? Father Roman? Father, may tanong ako. Di ba wala naman pong spirit talaga? Yun po ay mga ginagaya ng demon na nakikita. Kasi bago pa po balik na rin yung cross na yun ng time na yun, may mga nakikita na po yung tao na malapit sa lugar namin na may talagang mga multo po dun or lumalabas. Like madaling araw, may nagsasalok po ng tubig. Dati kasi inayos yun ng Manila Water. May nakita silang tumagos papunta sa bakod. So ngayon, possible, maraming spirit doon and dahil din dun sa pagbaliktad ko ng cross, nagkaroon ng way para sila ay masalong lumakas or malapitan yung isang tao. Tapos yun nga po, yung paglalaro ng ML, kasi nagkokos siya ng anger, which is nasa Bible, na ang galit at inggit ay magdadala sa'yo sa kapahamakan. At thank you rin, Father, sa nasabi po ninyo na dapat yung family magdasal kasama ko. Kasi nga, yun nga po, the family that prays together stays together po. Amen. Maraming salamat, Father, sa payo ninyo. At this moment, may mga pinuntahan po akong church, which is yung priest is nag-offer ng deliverance and exorcism. So naghihintay po ako sa kanila. Kung i-allow po ni God na mangyari yun, is ayun po yung gagawin ko.
At yun po siguro yung nakasaad. Maraming salamat po sa pakikinig at sa payo. God bless everyone po. God bless, Brother Roman.